balitain na isa sa mga layunin ng iproklama ang pagkakaroon ng isang wikang pambansa batay sa katutubong wika ay yung lunggati, yung aspiration na itong wika na ito ay maging sagisag para magbuklod ng mga Pilipino. Kalawa, kaya rin namin naisip ito, noong isang taon, nagkaroon kami ng tinatawag naming Summit Conference for Peace na ginawa namin sa Bukidnon. At dito, inimbita namin ang mga pangkating etniko. Sila ang aming kinausap. At mahigit 100 pangkatin ang represented doon sa naturang kumperensya. Doon lumabas na ang malaking problema ng mga lumad natin. Ang lahat daw kasi ng mga dokumento tungkol sa kapayapaan, tungkol sa kanilang kapakanan, nasa Ingles. Kahit raw yung mga form lamang ng pag-register sa kanila ay nasa Ingles. At kung sila ay may kaso, kailangan nilang lagi may kasamang abogado na makikipag-Inglesan sa kabilang panig ng abogado ng kabilang panig. At sila laging nakatanga lang at di naintindihan ko ano nangyayari. Di ba? Kaya sabi nila, ang kanilang hiling, baka dapat para talaga, lalo ngayon nagkakaroon ng mga kasunduan pangkapayapaan sa Mindanao, baka dapat Filipino ang gamitin sa halip na Ingles. Kasi higit daw nilang maintindihan kung ano nangyayari kung ito ay nasa Filipino kaysa kung ito ay nasa Ingles. So yung ganong kahilingan para sa amin ay bahagi na rin ng diwa na hindi tayo nagkakaisa kasi yung ating wika ay, di ba, hindi magkamuka, hindi magkatulad. So kung magkakaisa na wikang Filipino ang gamitin, ay mas maganda ang pagkakataon na magkaroon ng political unity ang ating bansa. Well, kung ang pag-uusapan ay ito ba ay ginagamit ng mamayan, nakatitiyak ko na ginagamit na ito ng halos lahat ng tao sa Pilipinas, magmula sa Batanes hanggang sa Tawi-Tawi. Nalibot ko na yung lahat halos ng pook sa Pilipinas at hindi ako kailanman gumamit ng Ingles. Nagtatalumpati ako lagi sa Filipino at pinakikinggan naman ako ng mga tao. Sa aking paglilibot din, nadidinig ko ang mga kabataan na naglalaro sa wikang Filipino ang ginagamit, nag-uusap sa parke o kaya sa bus na wikang Filipino ang ginagamit. So, napakalaki na ng naging paglaganap ng wikang pambansa. Hindi lamang dahil sa paaralan, kundi dahil din sa mass media na noong araw halos lahat ay Ingles, pero ngayon baliktad na ang nangyayari, di ba? Ang ating mga major stations ay Filipino ang ginagamit sa mga prime time. So, ang tawag sa linguistics nito ay lingua franca. Ibig sabihin, wika na ng bayan ang wikang Filipino. Kahit na isang Ilocano o isang Bisaya ang nagkatagpo, mag-uusap sila sa pamagitan ng wikang Filipino. Yung bagong salita ay hindi masama yun. Ang wika ay araw-araw dapat umuunlad at nagbabago. Kaya kung may pumapasok na bagong salita, iyon ay palatandaan na aktibo at buhay ang wika. Kaya nagkakaroon ng bagong salita.
Well, yun ang isang hindi maganda na kasi ang paunahing atas ng 1987 Constitution ay payamanin ang wikang Pilipino sa pamamagitan ng mga wikang katutubo ng Pilipinas. Hindi masyado nangyayari yon. Ang higit na nangyayari, at dahil sa dominante ang Ingles, mas pumapasok sa ating bokabularyo ang mga salitang mula sa Ingles. Yun ay natural dahil sa ating setting, pampolitika at pang-ekonomiya. Hindi natin talaga pwedeng iwasan ang epekto at impluensya ng Ingles. Ngunit ngayon, ang aming kampanya, ang aming ngayong ginagawang reorientation, ay kung paanong mapapalakas ang paglahok ng mga wikang katutubo ng Pilipinas sa ating wikang pambansa. Hindi naman kami ang magpapaunlad nun eh. Ang bayan ang gumagamit, ang nagpapaunlad ng wikang Pilipino. Ang ginagawa lang namin ay pangasiwaan. Kung may nakakalimutan, katulad nga ng paglimot sa pagpapasok ng mga wikang katutubo, kailangan gumawa kami ng plano para maging aktibo ang mga wikang katutubo. Ginagamit na naman talaga yun eh. Meron lang mga pasaway, ganon. Hindi nawawala yun. Pero kasama sa dapat nilang malaman na kung ano yung nanggaling dito na utos, dapat nila sundin. Iisa lamang ang language agency ng Pilipinas. Kami yun. Kaya dapat lahat ng mga plano, lahat ng mga patakarang pangwika ay magmula dito sa amin. So, ngayon ay nakaraang kasing panahon, hindi masyado naasikaso ng aking mga predecessors itong bagay na ito. Matagal na namang may ortografiya, pero hindi puspusan ang pagkakalat. Pero ako, simula last year na ako ay maupo, yun ang aming inayos. Dahil mahalaga ang ortografiyang pambansa para sa isang estandardisadong paggamit ng wika. At ito namang estandardisasyong ito ay kailangan para sa tinatawag na intellectualization o cultivation ng national language. Hindi magaganap yung mas mataas na yugto kapag hindi naging estandardisado ang wikang Filipino. Ang una nilang maitutulong ay gamitin nila ito ng gamitin. Dahil sa pamamagitan ng paggamit sa wikang Filipino, mas naisasalob nila ang diwa na naroon sa mga salita na nasa wikang Filipino. Okay? At ikalawa, nagkakaroon sila ng consciousness kung paano ba para payayamanin o kaya pauunlarin pa ang kanilang wikang ginagamit. Sila mismo ay magkakaroon ng consciousness, ng kamalayan, para yung kanilang wikang ginagamit ay higit na maging efisyente para sa kanilang pangailangan. Pag di nila kasi ginamit, hindi nila makikita yung pangailangan. Well, ang paborito kong salita ngayon ay kultivasyon. Bakit? Kasi I think yun ang aking next step para sa language planning.